At ayan mga ka-crypto, may bagong target po na nagsa-circulate ngayon sa crypto circles. At marami po sa atin ang nagtataka kung ito ba ay base sa katotohanan o haka-haka lamang. Ang analyst po na si Steph is Crypto ay nagbahagi kamakailan ng isang forecast mula po sa Kalshi. Isa po itong prediction market na nagsasabing sa XRP ay posibleng humataw daw hanggang $1.30 bago po matapos ang buwan na ito. Ngayon sa video na ito ay aalamin po natin kung posible ba ang numerong ito. Kaya titignan po natin ang pinagdaanan ni XRP noong June, ang status po ng Clarity Act at ang mga argumento ng mga skeptics sa ganitong uri ng prediction markets. Kaya handa na ba talaga itong si XRP na bumalik sa $1.30? Kaya pag-usapan po natin ang lahat ng ito. Yan, try again lang natin yan. Ngayon, ang ating unang katanungan ay bakit nga ba nagkaroon ng malaking bounce sa XRP mula $1.03? Kaya balikan po natin ang nangyari noong June. Nagsimula po ang buwan nang nasa itaas tayo ng $1.30. Pero gaya ng nakita natin, hindi po ito naging madali. Nagkaroon ng matinding selling pressure na nagdala sa presyo pababa. Ang buong crypto market ay nakaranas po ng matinding correction at sa XRP ay hindi nakaligtas dito. Bumagsak tayo hanggang sa area na $1.03. Pero ang nakaka-impress dito, hindi tayo nagtagal sa ilalim. Mula po sa $1.03, nakakita tayo ng mabilis na bounce na umabot po sa 13% sa loob lamang ng isang araw. At muli po nating nakuha ang $1.28 na price level. Ngayon, para sa akin, ang price action na ito ay nagpapakita po ng resilience. Ang pag-bounce mula po sa 1.03 patungong $1.28 ay hindi po basta-basta. Ipinapakita nito na mayroong strong buyer support sa lower levels. Maraming investors ang naghihintay lang ng magandang entry point. At nang umabot po tayo sa $1.03, dagsa ang mga bumili or buyers. Kung ikukumpara natin ito sa forecast ng Kalshi na $1.30, mukhang aligned ang market sentiment. Ang $1.28 at saka $1.30 ay magsisilbing critical zones. Kapag na-clear natin ang mga levels na ito, magkakaroon po tayo ng momentum shift. Kaya sa tingin ko, ang pag-recover natin mula sa low ng June ay isang sign ng market ay naghahanda para sa mas mataas na price level. Ang $1.30 ay hindi na isang malayong panaginip. Ngayon ay ano ang mangyayari sa Clarity Act pagbalik po ng Senado sa July 13. Pag-usapan naman natin dito ang tungkol sa Clarity Act na yan. Marami ang umasa na mapipirmahan ito bago mag-July 4. Pero hindi po ito nangyari. Ang Senado ay nasa recess at babalik lamang ito sa July 13. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa rin ang bill na ito sa Senate Legislative Calendar. Ayon po sa mga balita, si Senate Majority Leader John Thune ay nakafocus po ang atensyon sa defense bill sa unang linggo ng pagbabalik nila. Ibig pong sabihin, ang botohan para sa Clarity Act ay maaring ma-push sa huling linggo ng July o kaya ay hanggang sa simula ng August. Ngayon sa aking opinion, ang pagka-delay ng Clarity Act ay hindi dapat ituring na defeat o pagkatalo. Sa mundo ng politika, ang delay ay normal na bahagi ng proseso. Ang mahalaga ay ang end game. Kapag naipasa ang bill na ito ang magsisilbing legal anchor para ituring sa XRP bilang isang commodity sa ilalim ng US law. Ito ang magtatanggal sa anumang regulatory uncertainty na humahadlang sa maraming institutional investors na pumasok. Ang pag-delay hanggang late July ay nagbibigay lang ng mas maraming oras para sa market na mag-consolidate bago po ang tunay na breakout.
Kaya sa aking pananaw, ito ay delayed gratification. Hindi po pagbabago sa direksyon ng ating target. Ang pagiging commodity ay isang game changer na magbibigay ng stability sa presyo ni XRP. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang prediction markets laban sa regulatory clarity. Alin nga dapat sa kanila ang paniwalaan? May isang community member ang nag-react po sa Kalshi forecast. Ang argument niya dito ay madalas daw magkamali ang mga prediction markets. Ayan. Kung saan ay mas nakadepende po sa regulatory clarity kaysa sa mga bets na ito. Ayan, ang presyo. Ayan, ang presyo ng XRP ay mas nakadepende po sa regulatory clarity kaysa sa mga bets na ito. Sinasabi niya na ang pagtaya sa platform ay hindi sapat na basihan. Sa aking opinion ay napaka-interesting po ang punto na ito. Tama po siya sa aspeto na ang regulatory clarity ang tunay na driver ng presyo. Pero hindi ba't ang regulatory clarity na tinutukoy niya ay siya ring mismong dahilan kung bakit nagbibet ang mga tao sa Kalshi na aabot tayo sa $1.30? Ang prediction market ay hindi lang basta guessing game. Ito po ay pagsasama-sama ng real money at real conviction ng mga traders. Kapag nakakita ka ng $1.30 forecast sa Kalshi, ibig sabihin ay seryoso ang mga kalahok na aabot tayo roon dahil naniniwala sila sa epekto ng Clarity Act. Sa madaling salita, ang prediction market ay reflection lamang ng inaasahang resulta ng ating regulatory battle. Hindi ito magkaaway, kundi magkatuwang na nagbibigay ng confirmation sa atin. Kaya para sa akin, ang pag-push back ng ibang tao ay normal lamang. Pero ang market conviction na makikita po sa Kalshi ay mahirap pong baliwalain. Ngayon, ay gaano nga ba kaimportante ang Kalshi number sa ating trading strategy? Isa pong mahalagang tanong ay, is this Kalshi number still important? Ang prediction markets gaya ng Kalshi ay nag-aggregate ng tunay na pera at conviction. Hindi lang basta opinion sa social media. Ang $1.30 forecast ay nagpapahiwatig na ang mga participants ay nagpa-price in ng isang meaningful bounce. Hindi lang basta bahagyang paggalaw ng presyo. Kung pagsasamahin natin ito sa mabilis na recovery ni XRP mula $1.03 patungong $1.28, ang setup ay nagsisimulang magmukhang isang market confirmation ng isang level na nire-respeto na ng lahat. Sa aking opinion, kailangan po nating tingnan ang numerong ito bilang market sentiment gauge. Hindi ito kailangang maging holy grail o ang tanging basihan ng ating desisyon. Pero ito ay isang confirmation signal. Kung ang technicals mo ay bullish at ang Kalshi market ay bullish din, lalong tumitibay ang conviction mo sa iyong position. Ang $1.30 ay hindi lang isang random number. Ito po ay isang target na nakabase sa inaasahang regulatory catalyst. Ang nakikita natin ngayon ay ang market na unti-unting nag-a-adjust sa posibilidad na maging commodity na sa XRP. Para sa mga traders, ang ganitong klaseng data-driven na sentiment ay napakahalaga para sa risk management. Kaya wag po nating maliitin ang power ng prediction markets dahil sila ang nagsisilbing real-time poll ng mga taong may perang nakataya sa laban. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang buwang ito, July 2026, ay puno ng mahalagang kaganapan. Mula po sa pagbabalik ng Senado sa July 13 para sa posibleng discussion o usapan sa Clarity Act hanggang sa mga prediction markets na patuloy na nagtataya para sa $1.30 na presyo. Ang nakita po nating bounce mula sa $1.03 ay isang matibay na basihan na hindi po susugo si XRP. Bagamat may mga pagka-delay sa politika,
ang momentum ay mukhang papunta sa tamang direksyon. Kaya manatiling mapagmatsyag, huwag pong basta-basta magpadala sa panic at laging tandaan ang malawak na larawan. Ang pag-abot po sa $1.30 ay isang milestone na dapat po nating bantayan ng maigi sa mga susunod na linggo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.